So, what's up sa inyo mga kaibigan, and again, nandito na naman si DJMA para sa isang panibagong vlog. At itong ating content ngayon guys ay hindi siya about sa Popo, hindi rin siya about sa YouTube tips. But gusto ko lang i-share sa inyo kung ano nga ba yung pinagkakaabalahan natin this past few weeks. At lingid naman sa kaalaman nyo guys na kumikita na tayo sa YouTube, kumikita na rin tayo sa Popo live streaming app. At yun nga, no, masaya kong ibinahagi sa inyo dun sa nakaraang kong vlog regarding dun sa ano ba yung napapala natin sa pagbablog, ano ba yung mga milestone natin these past few weeks, which is yun na nga guys, na-reach na natin yung 40,000 subscribers at masaya ako dahil tuloy-tuloy yung paglago ng views natin. But yun nga lang guys, kung mapapansin nyo, hindi na ako ganun kadalas mag-upload. So parang once a week na lang or once per 2 weeks, no? So kasi nga guys, medyo nabibisi tayo sa ibang bagay. So ngayon guys, si DJMA kasi guys, dati mahilig talaga ako sa mga laro. Mahilig ako sa games na kung saan, alam mo yun, may time nga na gumagastos pa ako para makabili ako ng mga special items sa game. Pero ang naisip ko guys, na mas masarap pala mag-invest sa ganitong bagay. So gusto kong i-share sa inyo guys na itong bagay na pinagkakaabalahan natin ngayon guys. So dito tayo nag-i-invest ngayon sa gold. Okay, kung mapapansin nyo yan guys, ayan. So, hindi ko alam kung kita nyo. No? Ang unang pumasok sa isip ko, kaya ako bakit parang nilihis ko yung attention ko sa mga bagay na yon at mas nag-focus ako dito guys. Ngayon lang natin na-realize na sobrang sarap pala mag-invest sa gold, especially alam naman natin na darating yung point na makakatulong siya sa atin in the future. Kasi naalala ko dati guys, sobrang hilig ko din mag-inom, sobrang hilig kong, yun nga, gumastos sa mga games na alam mo yon hindi naman babalik sa akin yung mga nagastos ko or wala tayong tinatawag na return of investment. Okay? So ngayon guys, naisip ko na yung gold pala yung isa sa mga pinaka-the best na pwede kayo mag-invest, lalo na kung may sumosobra naman talaga sa pera nyo. Kasi guys, tandaan nyo, hindi kayo makakapag-invest sa isang bagay kung limited lang yung pumapasok na pera sa inyo or sabihin natin na hindi ganon kalaki yung natitira sa inyong ipon. Kasi alam naman natin guys, bilang tao, may mga expenses tayo na kailangan bayaran, meron tayong mga kailangan bayaran araw-araw, yung pagkain natin, yung tinitira natin, yung kuryente, yung tubig, at yung iba pang mga kailangan natin bayaran. Diba? So ngayon guys, gusto ko lang kayong bigyan ng konting advice sa mga nagbabalak mag-invest sa gold. Okay, so guys, disclaimer, ulitin ko, hindi ako expert pagdating sa ganitong usapin, pero gusto ko lang i-share sa inyo yung pinagkakaabalahan ko kasi miski ako natutuwa ako sa sarili ko dahil kahit papano ngayon nakakapag-invest na tayo sa simpleng bagay na alam natin na hindi natin nagagawa dati. Okay? So sa YouTube kasi guys, ayan, kumikita tayo dyan, ganun din sa Popo. So meron akong parang listahan guys ng expenses ko every month. So kasama na dun yung parang pang-support natin sa family, yung kailangan nating bayaran like yung mga bills every month. So meron akong parang listahan na ginagawa. So yun yung pinaprioritize ko na every month dapat ma-checkan ko siya lahat. Kasi parang yun yung nagsisilbing motivation sa akin na kailangan every month bago man ako mag-invest sa isang bagay is ma-checkan ko muna lahat yung nakalista doon. Like for example, electric bills, water bills, internet, no, yung allowance, di ba? Expenses. So kailangan ma-checkan ko muna siya this designated month bago ako mag-ipon ng pera para sa isang bagay na gusto kong bilhin. O kaya maganda lang kasi sa atin guys, hindi tayo maluho. Hindi ako mahilig sa damit or anything like sapatos. Kasi kung mapapansin nyo guys sa vlog ko, yun at yun lang din talaga yung suot ko. Di ba kung mapapansin nyo? Yung iba nga nagko-comment, DJ, bakit parang pare-pares lang yung suot mo sa vlogs mo? Di ba? Ayan, yung iba nga sinasabi, kala ko ba kumikita ka na dyan? Pero bakit ganyan yung suot mo? Parang simple lang, ganito, ganyan. Sabi ko nga sa inyo guys, ako, pagdating sa mga ganyang klaseng luho, hindi talaga ako mahilig dyan. Miski sa cellphone ko guys, bago ako magpalit ng phone, siguro inaabot ako ng 5 years. Okay, pero ngayon guys, blessed tayo kasi dalawa yung phone natin, di ba? Sana all. Kasi yung isa, pang vlog ko, and in case man na malobat yung isa, at least may gagamitin pa tayo. Kasi as of now guys, mahalaga sa atin ang communication lalo na sa social media tayo. And hindi naman titigil dun yung communication natin once na malobat yung isang phone. So kailangan talaga natin ng extra. Okay? So that's why ako talaga guys, ang may advice ko sa inyo kung kayo man ay naghahanap ng isang bagay na gusto nyong pag-investan is yun yung gold, no? So which is masasabi ko talaga sa inyo guys na masarap lang siyang titigan talaga. Yan. Sobrang sarap niya lang
na makita na naiipon mo siya. And at the same time, alam mo na sa sarili mo na may extra kang money in case man na kailanganin mo. Kasi ako guys, ito pa yung isang advice ko, huwag kayong bibili sa mga nagtitinda ng gold na alam nyo na nagbi-business talaga. Kasi ang mga yan, malaki talaga ang patong nila sa gold. Ang kapatid ko kasi guys, nagtatrabaho talaga siya sa pawn shop. Hindi ko nababanggitin kung saan. So yun nga yung sinabi niya sa akin na, Kuya Michael, pagka bibili ka, make sure na doon ka na lang bumili sa ano talaga. Like yung Palawan, di ba? Doon ka na lang bumili yung mga ganong klaseng pawn shop na kung saan, alam mo na once na bumili ka doon, hindi nagkakalayo yung sangla dun sa presyo niya. So yun yung naisip ko na nga kasi one time bumili ako dun sa parang kakilala ko ng gold. Tapos nung nagpunta ako sa sanglaan, parang sobrang layo. Sabihin natin na yung price ng binili ko sa kanya is worth 9K. Nung isasangla ko na lang siya, parang hindi pa nga yata umabot ng 6K. So tignan niyo yung patong, almost 3K. Pero yung galing mismo dun sa pawn shop, yung price niya, kung isasangla mo, parang almost ang agwat lang 1K to 2K. So, hindi siya ganun kalaki. At ang maganda pati sa gold, guys, tumataas siya. Okay, so that's why ito yung nagiging libangan ko ngayon. Ito yung nagiging hobby ko ngayon in case na meron akong extra na pera. Pero not all the time, guys, may sumusobra tayong pera kasi hindi naman ganun din kasi fix yung kita sa YouTube, sa live streaming app. So, that's why ang sa akin lang talaga, kung kayo man ay nagwo-work at nagbabala kayo mag-invest ng kung ano-ano, para sa akin, number one is yung sa gold. Kung malaki naman yung sweldo nyo, hindi sa mga properties. Kasi tayo guys, wala pa tayo sa ganung level eh. Hanggat maaari yung investment natin is maliit lang. So, pero malay natin, someday, dumating tayo sa ganung point na sa lupa na tayo mag-invest. Pero yung sa akin lang guys, gusto ko lang i-share sa inyo kasi baka nagtataka kayo na ano pa kaya yung ibang pinagkakaabalahan ni DJ. May napapala ba talaga siya sa vlogging? May napapala ba siya sa vlogs niya regarding sa live streaming app, sa YouTube channel tips, sa social media growth? So at least guys, alam nyo na. And yun nga guys, masaya lang ako kasi bukod sa nakakatulong tayo sa everyday expenses ng family, kasi ako guys, wala pa akong asawa, wala pa akong anak. So kumbaga, sumusuport ako sa family ko, sa nanay ko, sa tatay ko, sa kapatid ko. And thank God naman guys, walang mga sakit. So that's why, yun nga lang, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-grow, sa pag-iipon. No? So yun lang yung ipinasasalamat ko na yun nga, wala kaming problema sa mga ganong bagay. At bukod sa nakakatulong tayo sa everyday expenses, so nakakapag-invest tayo ng paunti-unti, sa vlogging, mga gamit sa vlogging at saka syempre sa gold. So that's why ako guys, may mga nag-i-invite sa akin sa iba't ibang klaseng program which is nadala na ako dyan kasi meron nag-invite sa akin about sa crypto. Pero it turns out na alam niyo yun, wala ding bumalik sa akin. So ang advice ko sa inyo guys, bago kayo mag-invest, make sure or sabihin natin 100% i-check nyo ng mabuti yung papasukin nyo kasi mahirap naman na umaasa kayo na may babalik sa inyong pera pero after ilang months, it turns out na scam pala siya or walang bumalik. Diba? So alam naman natin guys, yung pera natin, hindi natin siya basta pinupulot lang. Kumbaga, alam natin na ito pinaghihirapan natin lahat. So that's why hanggat maaari guys, yung mga naiipon natin, diba? So bawasan nyo yung luho nyo. Try to invest like sa gold, sa kung ano man ang sa tingin nyo na makakatulong sa inyo. Kasi para sa akin guys, ito talaga yung pinaka-the best kasi hindi siya bumababa now and at the same time, tumataas talaga siya. Kasi nagulat ako dun sa isang gold na binili ko. Binili ko siya parang 18K, 18,000 pesos. Pero ngayon, pag sinangla mo na siya, almost 20,000 na siya. So after ilang months, ganun na yung itinaas niya. So it means guys, kung gusto niyo talaga ng magandang investment na hindi naman ganun kalaki yung ilalabas yung pera, is mag-invest kayo sa gold. Okay? And yun lang guys, na kung sa tingin nyo marami kayo natutunan sa vlog natin na to. And kung may mga katanungan pala kayo guys sa social media, paano ba kayo mag-grow rito? And at the same time, kung gusto nyo pala maging agent or live streamer sa Populi App, nasa video description po pala yung mga link na kung saan kayo pwede mag-download at mag-register. So yun lamang guys, sana marami kayo natutunan ngayon. And kung may mga tanong kayo guys, pwede nyo akong i-message sa Facebook. Ayan. So yun lang guys, maraming salamat.